Iniulat na naglabas umano ng isang matinding babala ang Chinese Navy laban sa mga barko ng Coast Guard na nagpapatrolya sa South China Sea at sinabi na gagamit umano sila ng dahas kung gagalawin ng PCG ang mga Chinese fishing vessel sa nasabing karagatan. Sinabi ng Chinese Navy na pansamantala umano nilang pinapayagan ang presensya ng Coast Guard sa South China Sea, ngunit nagbabala sila na hindi nila papayagan ang PCG na gumamit ng puwersa upang mapaalis ang kanilang mga mangingisda sa lugar. Iginiit ng People's Liberation Army Navy na wala umanong karapatan na manatili ang mga barko ng Coast Guard at Navy sa South China Sea dahil nasa loob umano ang mga ito sa teritoryo ng China. Ngunit sinabi naman ng Coast Guard ng Chinese Navy at Maritime Militia ang walang karapatan na manatili sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at naniniwala sila na hindi mga Chinese fishing vessel ang nasa West Philippine Sea kundi mga militia. Iniulat ito matapos sinabi ng Armed Forces of the Philippines na malapit na nilang ilipat ang kanilang focus sa external security operation habang pinapalakas nito ang kanilang defense posture sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mas maraming aerial at surface maritime patrol gamit ang mga naval, air at ground assets nito. Sinabi ni Lieutenant Colonel Enrique Ilito, ang hepe ng AFP Public Affairs, ng ginawa nilang deployment ay nagtaas sa military presence ng sandatahang lakas sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas sa 70% at ito ay isang malaking increase mula sa baseline na 30% lamang noong 2022. Idinagdag niya ng mas mataas na presensya na ito ay nakakatulong sa pagmonitor sa mga linya ng komunikasyon sa dagat na kung saan nag-complement sa littoral monitoring o mga detachment ng AFP upang ma-detect at masubaybayan ang mga foreign ships sa karagatan ng Pilipinas. Ibinunyag ni Ilito ng deployment ng Naval Special Operations Unit at Philippine Marines ay ginawa sa paglipat ng Marine Battalion Landing Team 9 sa Palawan at ang presensya ng 4th Marine Brigade sa northern frontier ng bansa ay bahagi rin ng paglipat ng AFP sa external security operation. Sinabi rin niya na mas pinabuti ng AFP ang kanilang mga capabilities at ang presensya nito sa mga estratehikong lugar at mayroon din itong mga maritime detachment sa Batanes Group of Islands, Kalayaan Island Group at Tawi-Tawi. Anya, mas pinadali ng sandatahang lakas ang pagkumpleto sa mga personnel barracks sa Likas, Parola at Kota Station sa Kalayaan Island Group at ang mga ito ay nakumpleto dahil sa pakikipagtulungan ng AFP sa mga kaalyado at mga strategic partners nito mula sa ibang bansa. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na balak umanong i-transfer ng Japan Air Self-Defense Force ang isang squadron ng mga F-15Js nito sa Philippine Air Force dahil plano umano ng gobyerno ng Japan na palitan ang kanilang mga F-15s ng mga bagong F-35 fighter aircraft mula sa Estados Unidos. Sinabi ng Defense Minister ng Japan na kabilang umano ito sa ilang mga inisyatiba ng Japan na nagsusulong na tulungan ang gobyerno ng Pilipinas na mapalakas ang kakayahan ng sandatahang lakas ng bansa. Ang Japan Air Self-Defense Force ay mayroong 200 aktibong F-15 na fighter aircraft at sinabi ng mga analista na balak ibigay ang mga ito ng Japan sa mga bansang nahaharap ngayon sa mga ginagawang panggigipit ng China tulad ng Indonesia, Pilipinas at Vietnam. Sinabi ng Japanese Air Force na ireretiro nila
ang kalahati ng kanilang mga F-15s na kung saan ay hindi na umano ginagamit ng kanilang serbisyo at papalitan ang mga ito ng mga American 5th generation na F-35 Lightning II na gawa ng Lockheed Martin. Ito ay matapos iniulat na naghahanda ngayon ang Japan ng isang panibagong military aid para sa Pilipinas upang tulungan itong mas secure ang karagatan nito at maprotektahan ang kanlurang bahagi ng Taiwan. Sa pag-atras nito sa pagiging pasipismo, nag-aalala ang Tokyo ng Pilipinas ay isang mahinang link sa tinatawag nitong First Island Chain na nagsisimula sa kapuluan ng Japan hanggang sa Indonesia na kung saan dadaan ang mga barko papunta o mula sa Pasipiko. Ang pangunahing ikinababahala ng Japanese military ay isang pag-atake ng China sa isla ng Taiwan na maaaring magdulot ng isang malaking hidwaan na kung saan nagbabala si Prime Minister ng Japan na ang Ukraine ngayon ay maaaring maging silangang Asya bukas. Tatlong opisyal ng Japanese government na may kinalaman sa National Security Strategy Planning ng bansa ang nagsabi sa media na pinapayuhan ngayon ng Washington ang Japan kung ano ang dapat nilang isupply sa Pilipinas dahil sa pagkakaroon nito ng isang malapit na ugnayan sa Philippine military. Ang National Security Advisor ni US President ay nakipagpulong sa kanyang mga counterparts mula sa Japan at Pilipinas na sina Takeo Akiba at Eduardo Año upang talakayin ang security cooperation ng tatlong bansa. Tinalakay ng tatlo ang maraming security challenges ngayon sa rehiyon, kabilang ang tungkol sa South China Sea at East China Sea, pati na rin ang North Korea. Binigyang diin rin nila ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kapayapaan at estabilidad sa buong Taiwan Strait.